morning, Pilipinas. Dito tayo ngayon sa baryo Babanlat, Florida Blanca, Pampanga. Kasama natin si Kuya Dante Montemayor. Pagtutuunan natin ng pansin itong kanyang kamuting kahoy na naging very favorable ang resulta. Ilang taon lang ko kayo nagkakamuting kahoy, sir? Hindi lang 10. Hindi lang 10. So, ibig sabihin, marami na tayong iba't ibang experience sa pagtatanim sa technique na ginagamit po natin. Ayun. So, itong currently na i-harvest natin kamuting kahoy, anong buwan po natin natanim? Naitanim natin yan, December 9. December 9. 2022. 2022. Okay, so... Ngayon po, September 6. 6. So, kumbaga, papasok ng 9 na buwan. Oo, nag-umpisa kami mag-harvest dyan, August 21. August 21. Ay, August 16. August 16. Ayun. Hanggang ngayon na. So, doon sa implementation po ng AgriPower, kailan po yung huling sarado ninyo ng abono dito sa kamuting kahoy, sir? May 23. May 23, huling sarado. So, that means, from May 23 hanggang yung September 6, or starting ng August 22, yung harvest, no? Kamusta naman po ang naging resulta ng harvest po natin? Maganda. Kasi, nung unang itanim ko yan, doon sa pinagkuhanan ko ng bili, ang sabi sa akin, nakaka-harvest daw ng 300 sako. Yung kamuti na yan. Nag-iba ko ng variety. Naglakanwan ako ngayon. Dati yung puti ang tinatanim ko. Okay. Tapos, dati kasi, yung last year na nag-harvest ako dyan, July, naka 96 sako lang dyan ako dyan. Saan ilang sukat na lupa po? Yan, yung sukat na yan, 1.1 hectares. 1.1 hectares. Dati naka 96. Oh, 96 na. Okay. So far, ito ngayon, dito pa rin the same area po, no? Oo, the same area. So, starting August 22, nakailang tolenada na po tayo? O ilang sako na tayo? Kulang-kulang 500 sako. 500 sako? Oo, sa 70 kilos pataas. Average yan ng 71 according to Benitos. Okay. 71. Average of 71 kilos per sack. Nasa 500. O, nasa 500 na kasi maraming akong binigyan na humihingi. Ganyan. Ay, okay. And na-deliver ni Doc mga, kulang-kulang 500. Kaya halos 500 sako na yan. Yung na-harvest niya. Tapos, itong remaining, mga ilang sukat pa po to? Hindi ma-estimate pero sabi ng driver ng nag-harvest, nasa mga mahigit 2 hanggang 3 karga pa yan, mga nasa 300 yan. May 300 pa. So, malaki yung naging abante ng harvest. Malaki. So, previously, time is 8 compare dun sa 100 dati na target natin, 100. Ngayon, 800. 800. Oo. May ano pa nun, sabi nga ni Doc, may mali ka pa dyan, kuya, sabi ni Doc. Totoo, aminado ako, may mali pa ako dyan. Sinong Doc po yun ang tinutukoy? Doc Richard Torno. Doc yung Richard expert Torno. sa kamote. Yes. Siya yung halos consolidator ng mga nagkakamuting kahoy po rito. Tama po yun. So, anong pagkakamali ayon kay Dr. Torno dun sa ginawa po natin o dun sa pag-consolidate ng harvest? Na dahil nga sa kakulangan ng budget. Tsaka may mga palibreng abono kasi si Mayor na urea, na sobrahan sa urea yan kung tutuusin. Okay. Minsan mayroong disadvantage yung paggamit ng ibang brand ng abono. Okay. Yun ang naano ko. So, ibig sabihin, kung baga, nung initial stage ng pagtanim ng kamuting kahoy, nasobrahan natin ng ibang klaseng abono. Sari-sari, nagkahalo-halo na. Pinag-halo-halo ko na eh. Yon. Pero doon sa vegetative stage na yon, anong nakikita nating pagkukulang or nakaganda ba yung pagsobra, yung pagsabog ng mga traditional na abono po natin? Kailangan din kasi alalay din sa abono eh. Hindi rin pwede sumobra po, no? Yon. Pero since
naumpisahan natin ng pagsabog ng AgriPower, may nakita ba kayong malaking pagbabago doon sa itsura ng kamuting kahoy, sir? Nung unang itanim ko yan, na-late lang ako ng 2 araw dito sa mga katabi ko. Yung sa itaas dyan, puro kamuti yan eh. Almost mga, siguro kulang sa 20 hectares yung mga kasama ko nagtatanim ng ganyan sa bayo dyan. Apo. Napag-iwanan ako yung sa kanila, ang ganda ng bulas ng tanim nilang kamuting kahoy. Apo. Tapos, nung nauna pa kasi yung damo eh. Mhm. Isa pa sa pagkukulang ko, yung dahil nga sa budget, kulang sa bungkal yung lupa bago ako nagtanim. Okay. Nag-ibig tayo eh. Pero nung pinalinis ko na, umpisahan ko ng pinalinis, tapos unang binagsakan ko ng abono yan, o pinag-mix-mix ko na yung abono eh. May na-advise sa akin na ihalo ko dun sa 1620 ng AgriPower, tsaka dahil may libreng abono si Mayor, yung ibang brand, pinag-mix-mix ko. Yun ang pinang-una kong pang-abono sa kamote. Okay. Nung malinis ko yan at tumalab na yung abono, napag-iwanan na yung mga kasama ko. Umarangkada na siya. Oo, marangkada. At saka napansin ko yung AgriPower, dahan-dahan na matagal ang Ang bisa. Opo. Maganda. Kaya nung medyo mga nasa 3 buwan na, in-advisean ako ni Doc Richard Torno na mag-potassium ako. Umanap ako ngayon ng potassium. Ayan, tama-tama. Napasyal dito si Mr. Michael Samaco. In-advisean niya ako na gumamit ng 0061. Order ako ng 0061 at saka yung triple 14 na optimizer ng AgriPower. Dahil kalat na dito yung balita na yung triple 14 ng AgriPower maganda. Opo. Napabalitaan ko na yan. Batyawan, dito sa may bukid, sa Palayan. Opo. Nabalitaan ko nga yung paggamit ng AgriPower ni Mr. Efren Bundalyan. Nagtanim siya ng palaya, may nakasabayan siya, si Edwin Tambut. AgriPower user si Bundalyan, yung isa, ibang brand yung ginamit. Halos kalahati lang daw yung Ang inani. Ayun. So, ibig sabihin talagang medyo... Kaya yung balita na yon, siyempre, tatry natin kung totoo. Opo. Ayan, napuprobahan natin na totoo nga. Totoo talaga. Malaki ang pakinabang natin sa AgriPower. Sabi ko nga, subukan ko nga, ipikit ko na lang yung isang mata ko doon sa presyo. Pero sulit naman. Sulit naman talaga. Sulit. Hindi sayang. Hindi sayang. Pero mo, nagbubudbud ako lang yung ibang brand ng abono dyan. Opo. Bungkalin mo yan, 1 month, nandyan pa, hindi mo nalusaw. Okay. Kung yung mga brand na yan na Tapos po, maliban doon sa malaki ang inangat ng ating production, may napansin pa ho ba kayong kakaiba doon sa epekto ng AgriPower, sir? Dahil ayon sa mga ibang farmer po, hindi lang increase production po ang naibibigay ng AgriPower. Kayo po, may napansin po ba kayo? Malaking pinagkaiba nga. Tanong mo pa lang yung halaman. Sasabihin mo, napakaganda ng halaman. Ibang klase. Maganda ang tindig. Oo. Tinatanong ka agad sa akin kung ano yung ginamit kong abono. Yung mga nakakakita. Opo. Sa field naman po ng infestation ng insekto po at daga, may napansin po kayong kakaiba? Ngayon, wala. Parang... malinis. Oo. Wala bang pinagkainan ng daga? Ang daming daga rito. Opo. Hindi talaga nila sinira. Tsaka, yan lang ang hindi nagkasakit. Lahat ng paikot sa akin, nagkasakit yung kamote nila. Okay. Very good. Kaya kung titingnan nyo yung mga kamote dyan sa katabi ko, wala man sa kalahati yung ano nila. Pero una sila nagtanim. Kasi nagkasakit yung mga tanim nila, yung sa akin hindi. Hindi. So, kumbinsido pa tayo na malaking maitutulong ang AgriPower sa ating pagsasaka, sir. Malaki.
Aprobado ba, sir? Aprobado. Aprobado. Ano, yan. Mamaya po, susundatin natin ng part 2. Makakasama natin si Doc Richard Torno po, ang espesyalista sa kamuting kahoy, para mapakinggan natin po kung ano yung nagiging obserbasyon niya dito sa ganda ng bunga at sa ganda ng itsura ng kamuting kahoy ni Boss Danny. Thank you very much po.